Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Napabuntong hininga si Xiangguan Qinyan habang nakatingin sa nabubuluhang mukha ni Zhu Fan. Lumambot ang kanyang ekspresyon at mahinang nagsalita. Sinabi mong iniwan mo ang asawa mo sa gitnang rehiyon dahil mamamatay siya kasama mo, hindi ba? Pero paano kung iyon mismo ang gusto niya? Hindi maaari. Mabigat ang tinig ni Zhu Fan. Hindi ko kayang hayaang mahulog siya sa impyerno dahil sa akin. Para ko na rin siyang itinulak sa kailaliman. Hindi man ako santo pero hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Pero ang asawa mo ay kusang loob na sasama sa iyo kahit sa impyerno. Hindi. Hindi ko matatanggap iyon. Umiling si Zhu Fan. Mahal niya ako kaya gusto niyang manatili sa tabi ko at ganoon din ang gusto ko. Pero ang pagiging makasarili sa maikling panahon ay hahantong lamang sa pagkamatay niya. Iyon ang ayokong makita. Kaya mas mabuti nang makalimutan niya ako. Marahang hinaplos ni Zhu Fan ang maputing buhok ni Chu Qingcheng. Nasasaktan siya sa tuwing nakikita itong walang emosyon at walang reaksyon. Pero hindi ganito. Ang nais ko lang ay ako lang ang makalimutan niya. Ngunit ang nakalimutan niya ay ang lahat, pati ang sarili niya. Ikaw lang ang hindi. Napatingin si Xiangguan Qinyan sa hungkag na mga mata ni Chu Qingcheng habang muling pinupunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nanginginig si Zhu Fan at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang nangyari sa arena. Tinanggihan ni Chu Qingcheng ang lahat ng lumalapit sa kanya, ngunit sa kanya, isang estrangherong nakasuot ng maskarang agila, siya lamang ang pinagkatiwalaan nito. Mas lalong sumakit ang kanyang puso. Hindi mo ba alam ang huling mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi? Tanong ni Xiangguan Qinyan. Ano yon? Ayoko nang walang hanggan sapat na sa akin ang isang sandali. Huminga siya ng malalim. Pinilit kong ikwento ni Senior Sister Shui Ruohua ang lahat. Sinabi niyang iyan ang paulit-ulit na binubulong ni Miss Chu bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat. Napabuntong hininga siya. Sir Zhu, isa kang taong may napakalalaking pangarap. Maging bilang Zhu Fan o Gu Yifan, saan ka man magpunta ay may kaguluhang sumusunod at panganib na naghihintay. Alam iyon ni Miss Chu. Ngunit nang piliin ka niya, tinanggap na rin niya ang lahat ng iyon. Hindi niya hinangad ang walang hanggang pagsasama. Ang gusto lang niya ay makasama ka sa bawat sandaling maaari. Iyon ang pinakamatinding hangarin ng kanyang puso. Ngunit naging makasarili ka. Ikaw lamang ang nagpasya para sa inyong dalawa. Sinabi mong ginagawa mo iyon para sa kanyang kapakanan, para maging ligtas siya at malayo sa panganib. Pero kahit minsan ba'y inisip mo kung ano ang gusto niya? Ibinigay mo sa kanya ang lahat ng kaya mong ibigay, ngunit kinuha mo naman ang tanging bagay na pinakagusto niya. Maaaring buhay pa siya ngayon pero para na rin siyang patay. Sir Zhu, iyon ba ang tawag mo sa pagmamahal? Napakamakasarili mo ni. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Fan. Nanginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa walang buhay na mukha ni Chu Qingcheng. Talagang nagkamali ako. Naalala niya ang minsang sinabi ng isang tao. Ang tunay na demonic cultivator ay kayang putulin ang lahat ng pagkukunwari at kasinungalingan, ngunit hindi niya kayang talunin ang pag-ibig. Napuno ng matinding lungkot ang kanyang mga mata. Ang isang demonyo ay hindi dapat nagkaroon ng pagmamahal. Ang attachment ang kadena na pumipigil sa daan ng isang demonyo. Kaya niyang pagplanuhan at kontrolin ang anumang bagay sa mundo. Ngunit sa harap ng pag-ibig, wala siyang magawa. Ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang asawa. Ngunit siya rin ang taong pinakanakasakit dito. Kung ito man ang kabayaran ng kanyang mga desisyon, tinatanggap niyang lubusan siyang nabigo. Hindi lamang si Chu Qingcheng ang nasaktan. Maging siya ay tuluyang nadurog. Nakatulala lamang si Zhu Fan habang nararamdaman ni Xiangguan Qinyan at Wu Qingqiu ang sakit na dinadala niya. Wala nang mas masakit pa kaysa sa kabaligtaran ng iyong hangarin ang mangyari. Ang inakala niyang magbibigay ng pinakamainam na wakas ay siya palang dahilan upang mawala ang lahat sa kanya. Tap. Isang malamig at malambot na kamay ang marahang humaplos sa kanyang pisngi. Nagulat si Zhu Fan. Si Chu Qingcheng yon. Dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang buhok, tila sinusubukang pagaanin ang kanyang dinaramdam. Ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ay nananatiling hungkag. Biglang lumiwanag ang mukha ni Wu Qingqiu.
Brother Zhu, huwag kang mawala ng pag-asa. Mula nang dumating ka, malaki na ang ipinagbago ni Junior Sister Qingcheng. Naniniwala akong basta manatili ka sa tabi niya, tuluyan siyang gagaling. Mahigpit na hinawakan ni Zufan ang kamay nitong nakahaplos sa kanyang buhok. Ngayong narito na ako, tutulungan kitang gumaling. At hinding-hindi na kita iiwan muli. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Chu Qingcheng. Kahit kamatayan pa ang kaharapin ko, hahawakan ko pa rin ang kamay mo. Hinding-hindi na kita hahayaang maglakad ng mag-isa sa mundong ito. Napangiti sina Shangguan Qinyan at Wu Qingqiu. Ngunit sa likod ng ngiti ni Shangguan Qinyan ay may matinding kirot. Masaya siyang muling nagtagpo sina Zufan at Chu Qingcheng. Ngunit iyon din ang pinagmula ng sarili niyang sakit. Sa huli, pinili niyang suportahan ang dalawa. Umaasa siyang muli silang magiging masaya at hindi na muling magkakahiwalay. Para naman sa kanya, sapat na ang maging tiyahin ni Sanzi. Mas maliwanag pa sa dati ang kanyang ngiti. Napangiti rin si Wu Qingqiu habang nakatingin sa kanya. Maging si Chu Qingcheng ay tila bahagyang ngumiti. Isang munting sinag ng buhay ang kumislap sa kanyang hungkag na mga mata bago muling naglaho. Bang! Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng kulungan. Isang dugo ang bangkay na putol ang isang braso at isang paa ang inihagis paloob. Kasunod nito ay pumasok ang isang mabagsik na babae. Hoy, brat! Ayos ka lang ba? Naparito ako para ilabas ka. Napasinghap si Wu Qingqiu. Sino ka? 30 Genesis stage experts ang nagbabantay sa labas. Paano ka nakapasok dito? Napangisi ang babae. Anong magagawa ng 30 matatandang Genesis stage na yon? Dapat na ikarangal nilang napigilan nila ako kahit isang segundo. Yee! Pero ang kulungang ito ay kakaiba. 2 Soul Harmony stage brat lang ang inilagay nilang bantay sa pinakadulo. Talagang pabagsak na sila. Hahaha! Sa isang kisap mata ay nasa harap na siya ng 2 bantay. Umaapaw ang kanyang layuning pumatay. Nanlaki ang mga mata ni Wu Qingqiu. Kung nagawa nitong lampasan ang lahat ng Genesis stage elders ng walang ingay, walang dudang kaya rin silang patayin sa isang iglap. Napakapanganib niya. Madali lamang silang madudurog na parang mga langgam. Tumigil ka, Yuyu! Biglang sigaw ni Zufan. Huminto ang daliri ng babae ilang pulgada na lamang ang layo sa kanilang leg. Bakit pa sila bubuhayin? Hindi nakuha ni Baliyuyu ang Heaven Sealing Sword kaya bumalik siya upang kumonsulta kay Zufan. Ngunit nadatnan niyang nakakulong ang buong grupo. Dahil hindi siya mahusay sa pagpaplano, ang naisip niyang pinakamagandang solusyon ay pasukin ang kulungan at iligtas si Zufan. Kung nakakulong ito, wala siyang ibang mapagtatanungan ng plano. Mga kaibigan sila. Dumalaw lang. Huwag mo silang saktan. Kaswal na sabi ni Zufan. Nagkibit balikat si Baliyuyu. Sila pala ang kakampi. Hahaha, pasensya na. Kalimutan niyo na lang. Pilt na umiti si Wu Qingqiu. Walang problema, huwag na nating pag-usapan, hahaha. Napatingin siya kay Zufan nang may pagtataka. Ano bang pinagkakaabalahan niya sa mga nakaraang taon? Saan niya nakuha ang napakalakas na babaeng ito? Galing din ba siya sa Devil Mountain? Biglang sumagi sa isip niya ang pangalang iyon. Kung totoo man talaga ang Devil Mountain. Ngunit nang masulyapan niya si Baliyuyu, agad niyang nilunok ang tanong. Mas mabuting huwag ko na lang itanong ngayon. Samantala, si Shangguan Qinyan ay nanigas sa takot at hindi man lang makapagsalita. Hindi na siya pinansin ni Baliyuyu. Sa halip ay numisi siya kay Zufan. Hoy, Steward Qian. Anong nangyari sa'yo? Kaunting oras lang akong nawala para gawin ang misyon ko, tapos ikaw naman itong nagpahuli. Kinailangan ko pang bumalik para ilabas ka. Steward Qian, mukhang sa unang pagkakataon ay naubusan na rin ng ideya ang napakatalino mong utak. Hehehe. Napangiti si Zufan. Napakayabang mo talaga. Lumingon siya kina Wu Qingqiu at Shangguan Qinyan. Tingnan niyo ng mabuti ang mukhang ito. May ituturo akong mahalagang aral sa buhay. Kapag nakakita kayo ng taong ganito ang itsura, sipain niyo agad at bugbugin ng walang awa. Dahil kapag hinayaan mong lumaki ang ulo ng isang tao, nang walang dahilan darating ang araw na pagsisisihan mong hindi mo siya pinatulan noong may pagkakataon ka pa. Napahalakhak si Baliyuyu. Ngunit ilang sandali lamang.
Biglang lumubog ang kanyang mukha. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Baliyuyu at galit na dumura. Lintik na bata, kakadaldal mo kaya ka napunta sa kulungan. Tapos ngayon, dumating ako para iligtas ka dahil sa kabutihan ng loob ko, imbes na magpasalamat ka ay tinutuya mo pa ako. Ano kaya ang ginawa mo kung hindi ako dumating? Umismid si Zufan habang hawak pa rin ang kamay ni Chu Qingcheng. May nagsabi ba sa'yo na puntahan ako? Ang totoo, balak ko pang manatili rito ng ilang araw. Kung gusto mong umalis, malaya ka. Ako, komportable rito. Napangiwi si Baliyuyu. Ano ba ito? Kulungan ba talaga ito o bahay mo? Habang pinagmamasdan niya si Zufan, napansin niyang mahigpit nitong hawak ang kamay ni Chu Qingcheng. Unti-unting napawi ang galit niya at napalitan ng pagtataka. Sino siya? Asawa ko. Natigilan si Baliyuyu. Asawa mo? Sandaling tumigil ang tibok ng puso niya, kasabay ng kakaibang hapdi sa dibdib. Ngunit bilang isang Sword King, hindi niya hinayaang mahalata ang nararamdaman. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi ko pa siya nakita noon? Tumingin si Zufan sa kanya. Bakit ko naman kailangang ipaalam sa iyo ang lahat? Matagal ko nang hinihintay ang araw na makasama kong muli ang asawa ko. Kaya habang nakakulong kami rito, pahahalagahan ko ang bawat sandali. Ngumiti si Wu Qingqiu. Zufan, alagaan mong mabuti si junior sister Qingcheng. Malaki ang utang mo sa kanya matapos ang napakaraming taon. Hindi man lang pinansin ni Baliyuyu ang sinabi nito. Kung ganoon, ilalabas na lang kita rito. Pagkatapos saka tayo mag-uusap. Umiling si Zufan. Hindi maaari. Mahina pa ang isip ni Qingcheng. Kapag nagkaroon ng labanan, lalo lang siyang masasaktan. Mas ligtas kami rito. E di patulugin na lang natin siya at umalis. Biglang tumalim ang tingin ni Zufan. Ano nang sinabi mo? Napaatras si Baliyuyu. Mabuti pang tandaan mo ito. Asawa ko siya. Kapag may nagtangkang saktan o galawin siya, hindi ko iyon palalampasin. Hindi pa kailanman nakita ni Baliyuyu si Zufan na ganoon katatag at kaseryoso. Napabuntong hininga na lamang siya. Sinubukan namang umawat ng isang gwardiya. Sir, iniisip lang naman ni Miss Yuyu ang kapakanan nyo. Hindi na kailangang maging ganoon kabagsik. Umiling si Zufan. Hindi ito tungkol sa pagiging kalmado. Walang sinuman ang hahawak sa asawa ko. Tahimik na yumuko si Baliyuyu habang si Shangguan Qinyan ay napailing ng may lungkot. Mas pinoprotektahan ni Zufan si Chu Qingcheng kaysa sinumang babae. Naalala niya ang sinabi ni Shwiru Ohua na sina Zufan at Chu Qingcheng ay laging inuunang protektahan ang isa't isa at walang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Biglang nagsalita si Wu Qingqiu. Sandali. Baliyuyu ang pangalan mo. Katulad ng pangalan ng Frigid Rain Sword King ng Central Area. Tumango si Baliyuyu. Ako nga iyon. Parang tinamaan ng kidlat sina Wu Qingqiu at Shangguan Qinyan. Ang Frigid Rain Sword King sumusunod sa utos ni Zufan. Hindi na sila makapaniwala. Hindi na pinansin ni Baliyuyu ang reaksyon nila. Kung ayaw mong umalis ngayon, ano ang plano mo? Hindi ba ang pakay mo ay makarating sa North Sea? Paano mo yun magagawa kung nakakulong ka rito? Kalma lamang ang sagot ni Zufan. Aalis ako kapag tamang oras na. Sa ngayon, gusto ko lang makasama ang asawa ko. At kapag umalis ako, sino ang magliligtas sa'yo? Hindi basta-basta napapasok ang kulungan ng Sea Bright Sect. Kapag iniwan kita rito, mamamatay ka o habang buhay kang mabubulok dito. Tumingin si Zufan sa kanya. Kapag gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. At kung ayaw kong umalis, wala ring makakapilit sa akin. Huminga siya ng malalim. Frigid Rain Sword King, hindi mo na kailangang manatili. Bumalik ka na kay Bailiu Tian at sabihin mong nabigo ako. Sabihin mong hanggang dito na lang ang Devil Mountain Disciple. Napakagat ng labi si Baliyuyu. Hindi mo talaga kailangan ang tulong ko. Hindi. Kung ganoon, aalis na ako. Tahimik na nagsalita si Zufan. Ngayong kasama ko na ang asawa ko, wala na akong gustong ibang babaeng manatili sa tabi ko. Natapos na ang tungkulin mo. Tagumpay ang plano natin. Maaari na tayong maghiwalay ng landas. Parang sinaksak ang puso ni Baliyuyu at Shangguan Qinyan sa narinig. Ngunit hindi pa rin umalis si Baliyuyu. Hindi dahil gusto kong manatili. Hindi lang ako makalabas.
Napakalakas ng barrier ng Sea Bright Sect. Tumaas ang kilay ni Zufan. Hindi mo nakuha ang Heaven Sealing Sword. Akala mo ba ganoon kadali? Napabuntong hininga si Baliyuyu. Nasa loob yun ng Heaven Sealing Pavilion, nakapaloob sa napakatibay na barrier. Binabantayan pa ng Snow Peak 4 Elders. Kahit si Ouyang Lingshan, mahihirapan laban sa kanilang apat. Paano ko yun mananakaw? Tahimik na umiti si Zufan. Ako, hindi ko kaya. Natural. Pero ikaw, kaya mo. Napakunot no si Baliyuyu. Hindi ka ba nakikinig? Hindi ko kayang talunin ang apat na yon at hindi ko rin mabasag ang barrier. Hindi ko kailangan na talunin mo sila. Ang kailangan ko lang ay mailayo sila. Napaisip si Baliyuyu. Diversion. Hindi simpleng diversion. Ngumiti si Zufan. Mas komplikadong plano. Kumikislap ang kanyang mga mata. Kapag matatalino ang kalaban, mas marami silang pinahahalagahan. At kapag marami silang pinahahalagahan, mas marami silang kahinaan. Lumapit si Baliyuyu. Sa pagitan ng rehas, ibinulong ni Zufan ang buong plano. Pagkatapos marinig iyon, nagtataka siyang tumingin dito. Sigurado ka bang gagana ito? Tumawa si Zufan. Kapag masyadong nakakapit ang matatanda sa kanilang mga kayamanan, madali silang malinlang. Kahit gaano pa sila katalino. Tumango si Baliyuyu. Susubukan ko. Pero kapag pumalpak ito, ikaw ang sisisihin ko. Huwag mong sadyain ang pagkabigo para lang makabalik dito. Isang beses lang ubra ang planong ito. Huminga ng malalim si Baliyuyu. Kapag nagtagumpay ito, hinding-hindi na ako babalik dito. At tuluyan siyang umalis. Naiwang tulala si Wu Qingqiu at Shangguan Qinyan. Zufan, kakampi ka ba ng Sword Star Empire? Hindi ba sinabi mong wala kang balak buluhin ang Northern Lands? Umiling si Zufan. Hindi ako kumikilos para sa Northern Lands o sa Central Area. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ngumiti siya. Kailangan kong makarating sa North Sea. Hanggat aktibo ang barrier ng Sea Bright Sect, hindi ako makakaalis. Kaya hihiramin ko lang si Baliyuyu para pahinain ang barrier. Sa ganoong paraan, makakatipid pa ako ng isang Dragon Breath Pill. Hindi malaman ni Wu Qingqiu at Shangguan Qinyan kung matatawa o mabibigla sa narinig. Samantala, sa labas ng kulungan, napapaligiran ng mga bangkay ng mga bantay si Baliyuyu. Kinuha niya ang isang token na inihanda noon ng Qian clan para sa kanya. Qian Fan's wife. Qian Yu escorting goods. Narinig niya ang mga yabag ng mga paparating. Mahigpit niyang hinawakan ang token. Suminghot siya habang unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya, maingat niya itong itinago. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipad patungo sa Heaven Sealing Pavilion. Sa ilalim ng maliwanag na mga bituin, tahimik na nakaupo ang apat na matatandang tagapagbantay sa loob ng Heaven Sealing Pavilion, bawat isa ay nakapwesto sa paligid ng tansong haligi. Nakapikit silang nagbabantay habang ang Heaven Sealing Sword ay patuloy na naglalabas ng malamig na bughaw na liwanag na nagpapalakas sa depensang hadlang ng buong sekta. Biglang, boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa katahimikan. 5 kilometro ang layo, sumiklab ang napakalaking apoy na umabot hanggang kalangitan, at namula ang mga ulap sa tindi ng apoy. Nataranta ang buong Sea Bright Sect, at nagtakbuhan ang mga disipulo upang sugpuin ang kaguluhan. Nagising ang apat na matatanda at napatingin sa direksyon ng apoy. Ano ang nangyari? Paano nagkaroon ng ganoong kalaking pagsabog sa loob mismo ng sekta? Ngunit matapos ang ilang sandali, nagpasya silang huwag pansinin ito. Ano man ang nangyari, tiyak na haharapin yon ni na sect leader at Aouyang Lingshan. Ang tungkulin natin ay bantayan ang Heaven Sealing Sword. Muli silang pumikit. Makalipas ang 15 minuto. Ulat! Isang disipulo ang humahangos na dumating, halos mawalan ng hininga. Mga venerable, masama na ang sitwasyon. Sinugod tayo ni Invincible Sword kasama ang 5 Sword King. Bumagsak na ang sect leader. Si Senior Uncle Aouyang Lingshan ay halos hindi na makalaban. Kailangan niyo siyang tulungan. Nagulat ang apat na matatanda. Paano nangyari yon? Hindi ba hindi kayang pasukin ang ating barrier? At bakit biglang sasalakayin tayo ni Invincible Sword? Ngunit ang disipulo ay nanginginig na lamang sa takot at halos hindi makapagsalita. Bago pa nila mapagtanto ang nangyayari,
isa pang sugatang disipulo ang dumating. Mga venerable. Sugatan ng malubha si Senior Uncle Aoyang. Halos maubos na ang mga tauhan ng Double Dragon Manor at Siangguan Clan. Inuutusan niya kayong kunin ang Heaven Sealing Sword at tumulong. Pagkasabi nito ay nagsuka siya ng dugo at nawalan ng malay. Lalong nabahala ang apat. Kung totoo ang ulat, nakangahulugan itong halos bumagsak na ang buong depensa ng Sea Bright Sect. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Isang babaeng disipulo naman ang duguang tumakbo papasok. Mga Venerable. Ano ang nangyari kay Linchan? Nanginginig ang babae habang umiiyak. Si Senior Uncle Aoyang pinatay ni Invincible Sword. Pagkasabi nito ay bumagsak din siyang walang malay. Parang tumigil ang oras. Si Aoyang Linchan, ang pinakamakapangyarihang eksperto ng hilagang lupain at tanging taong kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng Heaven Sealing Sword ay napatay. Nanghina ang loob ng apat na matatanda. Kung totoo iyon, guguho ang libu-libong taong kasaysayan ng Sea Bright Sect. Habang lumalakas ang ingay ng labanan sa labas, hindi na sila makapagdalawang isip. Eldest brother, hindi na tayo maaaring manatili rito. Kung wala ang Heaven Sealing Sword, walang makakapigil sa Sundering Sword ni Invincible Sword. Nag-alinlangan ang pinakamatandang venerable. Ngunit ipinagbabawal ilabas ang Heaven Sealing Sword maliban sa mga natatanging pagkakataon. Wala nang oras para sa mga patakaran. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, mauubos ang ating sekta. Sa wakas ay tumango siya. Tama. Isa itong tunay na emerhensya. Alisin ang barrier. Kunin natin ang Heaven Sealing Sword. Sabay-sabay silang gumawa ng mga hand seal. Unti-unting naglaho ang barrier na bumabalot sa banal na espada. Lumakas ang malamig na aura ng Heaven Sealing Sword habang ito'y lumutang mula sa ibabaw ng tansong haligi. Iniunat ng High Venerable ang kanyang kamay upang saluhin ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hush! Mula sa kung saan ay sumiklab ang napakatalim na kulay pilak na sword energy. Napakalakas ng nakamamatay nitong aura, kaya agad na nakaramdam ng panganib ang apat na matatanda at sabay-sabay na umiwas. Bang! Hindi sila tinamaan. Ngunit ang Heaven Sealing Sword ang sinalpok. Lumipad ang banal na espada sa malayo at nawala ng direksyon habang umiikot sa ere. Kasabay nito ay may isang aninong kumislap. Isang babae ang biglang sumulpot, sinunggaban ang Heaven Sealing Sword, at lumapag 100 metro ang layo. Napasinghap ang apat na matatanda. Ang babaeng disipulong kanina lamang ay duguang humihingi ng saklolo ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang napakalakas na eksperto ang nakatayo, naglalabas ng nakapangingilabot na aura na kahit ang apat na venerable ay napanginig. Oh, who are you? Ibalik mo ang Heaven Sealing Sword. Ngunit hindi sila pinansin ng babae. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang banal na espada sa kanyang kamay. Siya ay walang iba kundi si Baliyuyu. At kahit matagumpay niyang nakuha ang Heaven Sealing Sword, wala ni katiting na saya ang makikita sa kanyang malamig na mukha. Sa halip, nanatili siyang walang emosyon habang mahigpit na hawak ang banal na espada. Tahimik ang gabi habang maliwanag na kumikislap ang mga bituin sa kalangitan. Sa loob ng Heaven Sealing Pavilion, nakapikit ang apat na matatandang tagapagbantay habang nakaupo sa apat na sulok ng tansong haligi. Patuloy na nagliliwanag ang Heaven Sealing Sword ng malamig na bughaw na liwanag, habang ang kapangyarihan nito ay walang tigil na dumadaloy patungo sa proteksyon na harang ng buong sekta. Biglang, boom! Isang napakalakas na pagsabog ang sumira sa katahimikan. Mahigit 5 kilometro mula sa Beyond Heaven Island, sumiklab ang napakalaking apoy na umabot hanggang sa kalangitan. Namula ang mga ulap sa tindi ng apoy habang nagkagulo ang buong Sea Bright Sect. Nagising ang apat na matatanda at sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng sunog. Ano ang nangyayari? Paano nagkaroon ng ganitong kalaking pagsabog sa loob mismo ng sekta? Tanong ng isa. Umiling ang isa pa. Walang dapat ikabahala. Nariyan sina sect leader at Aoyang Lingshan. Trabaho natin ang bantayan ng Heaven Sealing Sword. Wala nang ibang mahalaga. Muli silang pumikit. Ngunit makalipas lamang ang 15 minuto. Mga venerable, masama ang nangyari. Isang alagad ng Sea Bright Sect ang humahangos na dumating sa pavilion. Nakapasok na si Invincible Sword kasama ang 5 Sword King. Bumagsak na ang Sea Bright Sect.
Hirap na hirap nang lumaban si Senior Uncle Aoyang Lingshan. Kailangan niyo siyang tulungan. Napamulat ang apat. Ano? Impossible. Paano sila nakapasok gayong hindi nababasag ang ating barrier? At bakit sila biglang umatake? Nanginginig sa takot ang alagad at halos hindi makapagsalita. Sinong guro mo? Talagang nakita mo ba sina Invincible Sword at ang pagkamatay ng sect leader? Oo po. Nagkatinginan ng apat, puno ng pagdududa. Hindi pa sila nakakapag-isip ng isa pang alagad ang dumating. Mga venerable. Sugatan ng husto si Senior Uncle Lingshan. Hindi na kayang pigilan ng Double Dragon Manor at Shangguan Clan ang kalaban. Inuutusan niya kayong dalhin ang Heaven Sealing Sword. Pagkasabi nito ay nagsuka ito ng dugo at nawalan ng malay. Lalong nabahala ang apat. Kung pati ang pinakamalalakas na puwersa ng apat na lupain ay halos maubos, gaano kalakas ang kalaban. Hindi pa sila nakakabangon sa pagkabigla ng isang babaeng disipulo, duguan at sugatan, ang sumugod sa loob. Mga venerable. Ano ang nangyari kay Linchan? Napatay na siya ni Invincible Sword. Pagkasabi noon ay bumagsak din siyang walang malay. Nanlamig ang puso ng apat. Si Ouyang Lingshan, ang pinakamalakas na eksperto ng Northern Lands, ay patay na raw. Kung totoo iyon, katapusan na ng Sea Bright Sect. Lalong lumakas ang ingay ng labanan sa labas. Eldest brother, hindi na tayo pwedeng manatili rito. Naubos na ang ating mga disipulo. Pero may batas tungkol sa Heaven Sealing Sword. Nag-aalinlangan pa rin ang pinakamatandang venerable. Hindi maaaring ilabas ang banal na espada maliban sa mga natatanging pagkakataon. Ngunit sumigaw ang tatlo. Wala na tayong panahon para isipin ang mga alituntunin. Kung wala ang Heaven Sealing Sword, hindi natin mapipigilan ang Sundering Sword ni Invincible Sword. Napabuntong hininga ang High Venerable. Tama kayo. Isa itong tunay na emerhensya. Nagningning ang kanyang mga mata. Buksan ang barrier. Kunin ang Heaven Sealing Sword. Sabay-sabay silang gumawa ng mga hand seal. Unti-unting bumukas ang barrier. Lumakas ang malamig na aura ng Heaven Sealing Sword habang ito'y lumulutang mula sa ibabaw ng tansong haligi. Iniunat ng High Venerable ang kanyang kamay upang saluhin ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hush! Mula sa kung saan ay dumating ang napakaraming pilak na sword energy. Naramdaman ng apat ang napakalakas na panganib at sabay-sabay silang umiwas. Klang! Tinamaan ng Heaven Sealing Sword at tumilapon ito sa air. Bago pa ito makabalik sa High Venerable, isang anino ang biglang lumitaw. Agad nitong sinunggaban ang Heaven Sealing Sword. Paglapag nito sa di kalayuan, napagtanto ng apat na siya pala ang babaeng disipulong kanina lamang ay umiiyak at duguan. Ngunit ngayon, naglalabas siya ng napakabagsik na aura na maging ang apat na venerable ay napanginig. Sino ka? Isauli mo ang Heaven Sealing Sword. Hindi man lamang sila pinansin ng babae. Sa halip ay malamig niyang tinitigan ang espada sa kanyang kamay. Naalala niya ang mga sinabi ni Zufan. Ang simpleng panggugulo ay hindi sapat para malinlang ang apat na matatandang iyon. Ang tanging paraan ay pilitin silang ilabas mismo ang Heaven Sealing Sword. Ang pinakamalaking kahinaan nila ay ang Sea Bright Sect. Kapag naniwala silang nasa bingit ng pagkawasak ang sekta, sila mismo ang lalabag sa sarili nilang tungkulin. Gamitin mo ang tatlong magkakasunod na ulat. Kapag isa ang sinasabi ng maraming tao, kahit gaano sila katalino, mapipilitan silang maniwala. Sa gitna ng kaguluhan, hindi na nila mapapansin ang mga butas ng kasinungalingan. Napakagatlabi si Baliyuyu. Ano bang problema ninyong apat? Libo-libong taon na kayong nabubuhay pero naloko kayo ng napakasimpleng plano. Naging lugaw na ba ang mga utak ninyo? Natulala ang apat. Hindi nila alam kung maiinis o malilito. Sila na ang ninakawan. Sila pa ang pinagsasabihang mga uto-uto. Babae. Sino ka? Isauli mo ang Heaven Sealing Sword at patatawarin ka namin. Tumawa lamang si Baliyuyu. Mga matandang inutil. Hindi ninyo ako kayang takutin. Ako ang Frigid Rain Sword King si Baliyuyu. Nagulat ang apat. Frigid Rain Sword King. Paano ka nakapasok sa Sea Bright Sect? Ngumisi si Baliyuyu. Madali lang. Naglakad lang ako papasok.
Sinubukan ng Heaven Sealing Sword na kumawala sa kanyang kamay dahil hindi siya gumagamit ng Heaven Sealing Sword Art. Agad niyang pinadaluyan ito ng kidlat na sword energy mula sa Sundering Sword Art upang pakalmahin ang banal na espada bago ito itinago sa kanyang storage ring. Galit na galit ang Four Snow Peak Elders. Sabay-sabay silang umatake. Nagliyab ang malamig na sword energy sa buong paligid. Ngunit mumiti lamang si Baliyuyu. Pumutok ang napakalakas na kidlat mula sa kanyang katawan. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa Heaven Sealing Pavilion hanggang sa ito'y tuluyang gumuho. Nang humupa ang usok, wala na si Baliyuyu. Hindi nila siya napigilan. Pareho ang antas ng lakas ng magkabilang panig. Hindi siya kayang talunin ng apat. Ngunit hindi rin nila siya kayang habulin matapos makuha ang Heaven Sealing Sword. Sa ibang bahagi ng Sea Bright Sect, napapalibutan ng mga eksperto ang nasusunog na gusali. Naroon sina Aoyang Lingshan, Ling Yunchen, Exalted Double Dragon, Murong Li, at iba pang pinuno. Napakunot noo si Murong Li. Anong lugar ito? Malungkot na sumagot si Ling Yunchen. Ito ang Alchemy House ng Sea Bright Sect. Tumango si Buxingyon. Malinaw na gawa ito ng mga espiya ng Central Area. Doblehin natin ang paghahanap at imbestigahan agad ang karavan ni Qianfan. Ngunit umiling si Ling Yunchen. Hindi ito mukhang simpleng pag-atake ng mga espiya. Iisang eksperto lamang na nasa antas ng Sword King ang kayang gumawa nito. Biglang nagsalita si Murong Xue. Maaaring ang babaeng iyon. Naalala rin ni Murong Li ang misteryosang babaeng nakalaban nila noon. Kasabay noon. Rumble! Malalakas na kulog ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng Heaven Sealing Pavilion. Ang Heaven Sealing Sword! Sigaw ni Ouyang Lingshan habang mabilis na lumipad patungo roon. Sumunod agad ang lahat. Ngunit huminto sila ng biglang. Boom! Isa pang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nanginginig ang buong kalangitan. Unti-unting nagliwanag ang mga bituin nang wala nang humahadlang sa kanilang liwanag. Ang pinakamalakas na barrier sa buong Four Lands ay tuluyan ng nabasag. Tahimik na nakaupo si Chu Qingcheng sa madilim na piitan habang si Zhu Fan ay nakatayo sa likuran niya, dahan-dahang sinusuklay ang mahaba at malambot nitong buhok. Bawat hagod ng suklay ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Naaalala mo ba, Brother Wu, mahinang sabi ni Zhu Fan. Isang araw pa lang kaming kasal ni Qingcheng noon nang mapilitan akong pumunta sa Double Dragon Manor. Hindi ko man lang natupad ang simpleng hiling kong suklayin ang buhok niya. Marahil mababaw ito sa iba, pero isa yon sa mga pangarap ko. Sabihin niyo kung mali ang ginagawa ko. Napailing si Wu Qingqiu. Zhu Fan, napakakampante mo. Inutusan mo pa ang Frigid Rain Sword King na nakawin ang Heaven Sealing Sword. Kapag nabigo siya at hinabol dito, madadamay ka sa gulo ng Central Area at tiyak na mamamatay ka. Kung magtagumpay naman siya, hindi siya kayang habulin ng Sea Bright Sect kaya ikaw ang pagbubuntunan nila ng galit. Paano mo nagagawang maging kalmado? Para bang wala kang pakialam? Sumang-ayon si Shangguan Qinyan. Tama. Gusto ka nang iligtas ng Frigid Rain Sword King. Kung sumama ka na lang sana sa kanya, tapos na ang lahat. Bakit pinili mong manatili rito? Ngunit hindi man lang lumingon si Zhu Fan. Abala pa rin siya sa marahang pagsusuklay sa buhok ni Chu Qingcheng. Medyo magulo pa rin eh. Bulong niya. Hindi pa ako sanay. Pasensya ka na, Qingcheng. Napangiwi si Wu Qingqiu. Zhu Fan! Narinig mo ba ang sinabi namin? Narinig ko. Bahagyang umiti si Zhu Fan. Una sa lahat, sinabi ko nang wala akong kinalaman sa Central Area. May sarili akong layunin. Pero hindi iyon paniniwalaan ng Sea Bright Sect. Wala akong pakialam. Lumalim ang kanyang ngiti. Maniwala man sila o hindi, walang magbabago. Hindi naman nila ako kayang patayin. Nagulat si Wu Qingqiu. Ano nang ibig mong sabihin? Brother Wu, masyado kang matuwid mag-isip. Patuloy niyang inayos ang buhok ni Chu Qingcheng habang malamig ang tono ng kanyang boses. Ang pagpatay at paniniktik ay walang kinalaman sa akin. Kung ang bawat mamamatay tao ay agad na pinapatay, wala nang matitirang kriminal sa mundo. Ang batas ay panakot lamang sa mahihina. Sa mundong ito, ang malakas ang siyang kumakain sa mahina. Kapag sapat ang lakas mo, walang sinuman ang makakabawi ng buhay mo. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu.
Alam ko iyon. Pero ngayon, ikaw ang mahina. Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Kumikislap ang mga mata ni Zufan. Kung kaya nila akong galawin, bakit hindi ko rin sila kayang gantihan? Maliban na lang kung gusto nilang mamatay kasama ko, hinding-hindi nila ako gagalawin. Sa tingin mo ba, basta ko nalang hinayaang selyuhan nila ang aking cultivation at ikulong ako rito nang walang anumang paghahanda? Lalong nalito si Wu Qingqiu. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Zufan habang tinitingnan si Chu Qingcheng. Noon, hindi ako pwedeng mamatay dahil gusto kong balang araw ay makabalik ako sa aking asawa. Ngayon, lalo akong hindi pwedeng mamatay dahil kailangan niya ako. Hindi ko hahayaang may sinumang kumuha ng buhay ko. Kung ganoon, ako na ang kukuha nito, demonyo. Bam! Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng piitan. Bumungad si Murong Xue, naglalagablab ang galit sa kanyang mukha habang mabilis na naglakad papalapit kay Zufan. Nagmadaling humarang si Shangguan Qinyan. At Murong! Anong nangyari? Bakit ka galit na galit? Bakit mo pa tinatanong, sigaw ni Murong Xue. Hindi mo ba nakita ang napakaraming bangkay ng mga elder ng Sea Bright Sect sa labas? Napaatras si Shangguan Qinyan sa unang pagkakataong sinigawan siya ng kanyang mabait na ate. Hindi na siya pinansin ni Murong Xue. Tinutukan niya ng matalim na tingin si Zufan. Gu Yifan! Sagutin mo ako. Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Bahagyang umiti si Zufan habang patuloy na sinusuklay ang buhok ni Chu Qingcheng. Sabi nila matalino raw ang immortal healer ng Southern Lands. Pero bakit parang napakabagal mong mag-isip ngayon? Itinaas niya ang magkabilang kamay. Nakaselyo ang Yuan Qi ko at nakakulong ako sa loob ng barrier. Sabihin mo nga, paano ako papatay ng tao? Ikaw ba ang tanga? Lalong nagitngit si Murong Xue. Maaaring hindi ikaw ang gumawa, pero ang babaeng kasama mo ang pumatay, hindi ba? Tama. Ikaw ba ang nag-utos sa kanya? Gusto niya akong iligtas. Ang tinatanong ko, ikaw ba ang nag-utos na pumatay siya? Napailing si Zufan. Kaya nga sinasabi kong tanga ka. Kung inutusan ko siyang iligtas ako, bakit nandito pa rin ako? Dapat matagal na akong nakatakas. Napahagalpak ng tawa si Shangguan Qinyan. Lalo lamang nag-init ang ulo ni Murong Xue. Kung ganoon, ikaw ba ang nag-utos sa kanya na pasabugin ang dalawang lugar sa loob ng Sea Bright Sect? Huwag kang magsinungaling. Nakita ko ang pinsala. Tanging isang Sword King lang ang kayang gumawa niyon. 3 ang pagsabog. Putol ni Zufan habang nakangisi. Una, sa lugar na malayo sa Heaven Ceiling Pavilion. Ikalawa, sa Heaven Ceiling Pavilion mismo. At ang ikatlo, mas lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. Ang barrier ng buong sektay. Mariing sabi ni Murong Xue. Alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat. Diretsahang umamin si Zufan. Ako ang nag-utos. At ano naman ngayon? Papatayin kita. Sa sukdulan ng galit, itinaas ni Murong Xue ang kanyang palad at buong lakas na hinampas si Zufan. Bam! Ngunit umatras siya ng 2 hakbang habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi man lang natinag si Zufan. Ngumiti lamang siya at marahang kumatok ng 3 beses sa hangin. Miss Murong, huwag mo nang tawaging matalino ang sarili mo. Isa kang malaking tanga. Tinuro niya ang barrier sa paligid. Isa akong bilanggo. Hindi ako makalabas pero hindi ka rin makapasok. Kung gusto mo talaga akong patayin, ipabukas mo muna ang barrier kay Sect Leader Ling. Tingnan mo nga ang kamay mo. Halos mabali na sa lakas ng hampas mo pero ni isang hibla ng buhok ko ay hindi mo man lang nahawakan. Humagalpak siya ng tawa. Pasensya na talaga. Narito ako sa pinakamahinang kalagayan ko pero hindi mo pa rin ako kayang dalawin. Naggitngit si Murong Xue. Gu Yifan. Isa kang kasuklam-suklam na demonyo. Hintayin mo lang. Ipaparating ko kay Sect Leader Ling ang lahat. Ikaw ang responsable sa pagpatay sa mga tao ng Sea Bright Sect at sa pagkawasak ng kanilang barrier. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Zufan. Nagmakaawa si Shangguan Qinyan. Atsu, huwag. Wala siyang ginawa habang nakakulong siya rito. Wala. Malamig na tumawa si Murong Xue. Kahit hindi siya kumilos, nagdadala pa rin siya ng kapahamakan saan man siya naroroon. Gaya ng nangyari sa Serene Shores Trading sa Central Area.
Isa siyang tunay na demonyo. Ang mismong pag-iral niya ay isang sakuna. Mariin niyang ikinuyom ang kamao bago tuluyang umalis. Hindi na kita pagtatakpan, Yan. Isusumbong ko ang lahat. Eksu. Huwag. Ngunit hindi na siya nilingon ni Murong Ksui. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Brother Zuo, napakalaki na ng gulong ito. Ano na ang gagawin mo? Wala. Mahinang ngumiti si Zufan. Maghihintay lang. Hindi ka ba natatakot na ipapatay ka ng Sea Bright Sect? Hindi nila yon gagawin. Bahagya siyang ngumiti. Sa katunayan, lalo lang nitong pinagtibay ang aking kaligtasan. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. 2 talim na ang hawak ko at hindi magtatagal, makukuha ko rin ang 3. Napatingin si Wu Qingqiu kay Zufan na puno ng pagkalito. Pakiramdam niya, matagal nang naghabi ng napakalawak na lambat si Zufan, at isa-isang nahuhulog dito ang lahat ng tao, nang hindi man lang nila namamalayan. Habang naglalakad patungo sa pangunahing bulwagan ng Sea Bright Sect, nagtatalo sina Murong Ksui at Xiangguan Qinyan. Atsu, huwag. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Murong Ksui. Marami na akong ibinigay na pagkakataon sa demonyong iyon, at dahil doon ay napakaraming inosenteng tao ang namatay. Kailangan na siyang mapatay bago pa siya makapagdulot ng mas malaking kapahamakan. Hindi talaga siya ang pumatay, kundi ang taong nasa ilalim ng kanyang utos. Pero siya ang nag-utos. Patuloy ang pagmamakaawa ni Xiangguan Qinyan, ngunit walang balak makinig si Murong Ksui. Isa siyang salot, mariin itong sabi. Kapag nawala siya, matatapos ang lahat. Nabighani ka na sa kanya, kaya hindi mo na makita ang tunay niyang pagkatao. Pinaniwala mo pa akong magkunwaring walang alam. Pero sapat na. Gagawin ko ang nararapat para sa kapakanan ng lahat. Marahas niyang inalis ang kamay ni Xiangguan Qinyan at mabilis na pumasok sa main hall. Nagmamadaling sumunod ang dalaga. Ngunit pagpasok nila, pareho silang natigilan. Napakabigat ng atmosfera sa loob. Walang nagsasalita. Maging ang hangin ay tila nanigas sa sobrang tensyon. Madilim ang mukha ni Sect Leader Ling Yunchen, wala ang dati nitong magiliw ng ngiti. Maging sina Aoyang Lingshan, Murong Li, Exalted Double Dragon at ang iba pang eksperto ay seryoso at mabibigat ang ekspresyon. Sa harapan nila ay nakayuko ang 4 Snow Peak Elders, puno ng kahihiyan at pagsisisi. Sa sahig naman ay nakahandusay ang 2 disipulong ginamit ni Baliyuyu upang maghatid ng mga pekeng ulat. Nakaposas ang mga ito bilang mga pinaghihinalaang espiya. Nagulat si Murong Ksui. Kuya, ano ang nangyari? Napabuntong hininga si Murong Li. Isang malaking sakuna. Naalala mo ang 3 pagsabog? Galing iyon sa barrier ng sekta. Tumango si Murong Ksui. May nakapasok ba? Kabaligtaran. Mahina ang boses ni Murong Li. May nakalabas at natanggay nila ang Heaven Sealing Sword ng Northern Lands. Nanlaki ang mga mata ni Murong Ksui. Ano? Nawala ang Heaven Sealing Divine Sword. Paano? Dahil nawala ang banal na espada, bumagsak din ang pinakamalakas na barrier sa buong 5 lupain. Inilabas ni Murong Li ang kanyang gintong espada na nagliliyab sa apoy. Ngayon, Decimating Sword na lamang ang natitirang sandata laban kay Invincible Sword. Wala na tayong pag-asang pigilan siya. Lalong bumigat ang katahimikan. Tahimik na napakuyom ng kamao si Xiangguan Fixiong habang nakatitig sa soaring sword na ngayoy isa na lamang mabigat at walang silbing bakal. Nagkatinginan naman ang Exalted Double Dragons, puno ng pagsisisi. Kung hindi lamang nila pinabayaan si Dan Qingshen na makatakas dala ang Vaulting Sword, maaaring may pag-asa pa sana silang lumaban. Hindi nila alam na isa lamang iyong malaking maling akala, isa na namang bitag na inihanda ni Zufan. Lumuhod ang 4 Snow Peak Elders. Sect leader kami ang may kasalanan. Nabigo kaming protektahan ang Heaven Sealing Sword. Tinatanggap namin ang anumang parusa. May luha pa sa kanilang mga mata. Kahit kamatayan, karapat-dapat lamang sa aming kapabayaan. Ngunit yumuko rin si Ling Yuntian at tinulungan silang tumayo. Mga venerable, huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Tapat kayo sa sekta sa loob ng napakaraming taon. Ang may sala ay ang magnanakaw na gumamit ng napakatusong plano. Gumawa siya ng malaking kaguluhan, nagpakalat ng maling balita, at ginamit ang inyong katapatan laban sa inyo. Kahit sino ay maaaring malinlang sa ganoong sitwasyon.
Ipinaliwanag pa niya na siniyasat na nila ang dalawang disipulo. Hindi sila traitor. Kinontrol lamang sila gamit ang isang demonic bewitching technique. Tumanggo si Exalted Heiran. Karaniwang mahina lamang ang ganitong technique. Madaling mapansin kapag ginamit sa malalakas na eksperto. Pero ang gumawa nito ay napakagaling. Ginamit niya ito sa tamang pagkakataon. Dagdag ni Exalted Beimei. Hindi lang siya matapang. Napakatalino rin niya. Paulit-ulit na kumpirmasyon ang ginamit niya hanggang paniwalaan ng 4 na venerable ang maling ulat. Nang bumaba ang kanilang bantay, mabilis siyang umatake at ninakaw ang Heaven Sealing Sword. Napabuntong hininga ang lahat. Hindi ko akalaing kayang gawin iyon ng Frigid Rain Sword King, sabi ni Ling Yunjian. Napakalakas na nga niya, napakatuso pa. Hindi pa nga dumarating si Invincible Sword, pero isang Sword King pa lamang ay nagulo na tayo ng ganito. Paano pa kapag dumating na siya? Lalong bumigat ang loob ng lahat. Ngunit nagsalita si Shangguan Feixiong. Sect Leader Ling, maaaring si Baliyuyu ang kumuha ng espada, ngunit hindi siya ang nagplano nito. Napalingon ang lahat sa kanya. Sa tingin ko, iisang tao lamang sa 5 lupain ang may kakayahang gumawa ng ganitong klaseng plano, si Baili Jinwei ng Sword Star Empire. Ipinaliwanag niyang minsan na nilang nakalaban ang strategist na yon at muntik na silang malipol dahil sa mga taktika nito. Napaisip si Ling Yunjian. Kahit si Baili Jinwei ang may pakana, wala pa rin ba tayong magagawa? Ngumiti si Shangguan Feixiong. Mayroon. Malayo siya sa Northern Lands at wala siya rito upang gabayan si Baliyuyu. Kapag nagsimula na ang tunay na labanan, hindi na siya makakapagbigay ng panibagong plano. Ang tunay pa rin nating kalaban ay si Invincible Sword. Tumango si Ling Yunjian. Tama ka. Hindi mahilig sa mga tusong estratehiya si Invincible Sword. Kahit paano, magkakaroon tayo ng pagkakataong makahinga. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ng lahat. Sa sandaling iyon, lumapit si Murong Xue at magalang na yumuko. Sect Leader Ling, may kailangan akong iulat. Napailing si Shangguan Kinyan, puno ng kaba. Ngumiti si Ling Yunjian. Anong ulat iyon, Miss Murong? Matigas ang tinig ni Murong Xue. Ang tunay na utak sa likod ng pagnanakaw ng Heaven Sealing Sword ay hindi taga Central Area kundi ang nakakulong na pinuno ng Qian Caravan, si Qian Fan. Nagulat ang buong bulwagan. Ano? Nagpatuloy siya. Si Qian Fan ay hindi tunay na mangangalakal. Kilala ko siya sa Central Area. Siya ang demonyong si Guyi Fan. Napatayo agad si Shangguan Feixiong. Narito si Guyi Fan. Tumango si Murong Xue. Kahit saan siya magpunta, kasunod niya ang kapahamakan. Nakilala ko siya pagdating ko rito sa Northern Lands. May kasama pa siyang babaeng eksperto na kayang makipagsabayan sa aking kuya. Kahit nakakulong siya, inamin niyang siya ang nagplano ng pagnanakaw sa Heaven Sealing Sword. Kung ayaw ninyong maniwala, tanungin niyo si Yanner. Nandoon siya mismo. Lahat ng mata ay bumaling kay Shangguan Kinyan. Tahimik itong tumango. Napahawak si Shangguan Feixiong sa noo. Lintik kang bata ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Matagal ko na siyang hinahanap. Hindi na niya pinansin ang iba. Agad siyang tumakbo palabas ng bulwagan habang malakas na sumisigaw. Guyi Fan! Walang hiya ka. Ano ang ginawa mo sa espada ko? Ayusin mo ito ngayon din. Sandali, nasaan niya ba ang kulungan ng Sea Bright Sect? Bam! Sa madilim na piitan, biglang sumugod papasok si Shangguan Feixiong, hawak ang mapulang banal na espada. Namumula ang kanyang mga mata sa matinding galit habang mabilis niyang sinusuyod ang paligid. Hindi nagtagal at natagpuan niya ang kanyang hinahanap, si Zhou Fan. Ano ang sabi ko? Ang unang darating ay ang clan head ng Shangguan clan. Natalo ka sa pustahan, kapatid na Wu. Ngumiti si Zhou Fan na tila walang pakialam kahit siya ang puntirya ng nagdangalit na si Shangguan Feixiong. Batay sa ating pustahan, may utang ka na ngayong isang pabor sa akin. Napakibit balikat si Wu Qinkyu. Hanggat hindi ito labag sa aking prinsipyo, gagawin ko iyon, kapatid na Zhou. Bam! Sa isang malakas na pagtalon, lumapag si Shangguan Feixiong sa harapan nila. Nabiyak pa ang sahig na bato sa lakas ng kanyang pagbagsak. Lintik ka, Guyi Fan! Ang saya-saya mo rito habang muntik na akong mapatay dahil sa ginawa mo. Nagtaas lamang ng kilay si Zhou Fan. Clan Head Shangguan, bakit niyo naman nasabi yan?
Nanginginig sa galit ang mukha ni Shangguan Fixong habang itinaas ang mapulang espada. Tumigil ka na sa pagpapanggap. May kapal ka pang magtanong. Dapat ako ang nagtatanong kung ano ba talaga ang ginawa mo rito. Ano bang tinutukoy inyo? Hindi ba't yan ang soaring sword ng inyong angkan? Mukhang mas makintab pa nga ngayon. Tigilan mo ako. Halos mapasigaw sa galit si Shangguan Fixong. Ngunit nang bumuga siya ng laway, tumama lamang iyon sa harang ng piitan at tumalbog pabalik sa sarili niyang mukha, pati sa kanyang mga mata. Ikinaway ni Zufan ang kamay. Clan Head Shangguan, bakit kayo masyadong emosyonal? Hindi ba't nagtulungan pa nga tayo noon? Sumpayin ang pagtutulungang iyan. Ako ni. Muli sana siyang sisigaw, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili nang maalalang baka matalsikan na naman siya ng sarili niyang laway. Sa gilid, napabuntong hininga si Wu Qingqiu habang lihim na humahanga kay Zufan. Talagang kahanga-hanga. Nakakulong na, selyado pa ang cultivation, ngunit kaya pa rin kausapin ang pinuno ng pinakamakapangyarihang angkan sa Eastern Lands na parang siya pa ang may kontrol. Sa tingin ko, ang malaking clan head pa ang tila naiipit ng isang nakababatang lalaki. Tahimik siyang nanood habang nakahalukikip. Nanatiling kalmado si Zufan. Clan Head Shangguan, isa na akong bilanggo ng Sea Bright Sect. Pinoprotektahan ako ng harang na ito. Kahit anong subok ninyo, hindi niyo ako masasaktan. Kung gusto ninyo talaga akong suntukin, gaya ng sinabi ko noon kay Miss Murong, kailangan muna ninyong humingi ng pahintulot kay Sect Leader Ling. O kaya naman, sirain niyo ang harang gamit ang inyong lakas. Sigurado akong kaya ninyo. Pero magiging napakabastos naman kung gagawin niyo iyon ng walang pahintulot. Hindi iyan ang asal ng pinuno ng pinakamalakas na angkan sa Eastern Lands. Lalong kumibot ang mukha ni Shangguan Fixong. Guifan, bilanggo ka ba talaga o panauhin? Ang harang na iyan ang dahilan kung bakit ka nakakulong, pero kung magsalita ka, ay parang ikaw pa ang pinoprotektahan nito. Saan nang gagaling ang kapal ng mukha mo? Bahagyang umiti si Zufan at iniunat ang kanyang kamay. Kahit saan ako naroroon, hanggat nasa ilalim ng kontrol ko ang sitwasyon, ako ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Sa tingin niyo, ako ang nakakulong dito. Ngunit sa pananaw ko kayo ang tunay na bilanggo. Malaya akong gawin ang gusto ko rito. Kaya ko pang alagaan ang aking asawa. Samantalang kayo, hindi niyo ako kayang saktan, ni mailabas ang inyong galit, dahil lamang sa manipis na harang na ito. Ilang salita lang ang masasabi ko Hindi niyo ako kayang galawin. Pagkatapos sabihin yon, lumapit siya kay Qiao na nag-aalaga kay Chu Qingcheng. Qiao, ikaw na ang magsuklay sa buhok niya. Mas magaling ka kaysa sa akin. Pareho naman nating unang beses itong gawin. Bakit ang galing mo? Dahil babae kami. Talento ba yon? Siguro. Hindi makapaniwala si Shangguan Fixong habang pinagmamasdan si Zufan na tila walang anumang iniintindi. Unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Siya nga ang nakakulong. Ako ang nasa labas, pero wala akong magawa sa batang ito. Ano ba talaga ang nangyayari sa mundong ito? Napagtanto niyang mula pa noong una nilang pagkikita, hindi siya kailanman naging may kontrol sa sitwasyon. Si Zufan ang laging humahawak sa lahat. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Hindi makakatulong ang galit para maibalik ang banal na espada. Guifan, alam mo kung bakit ako galit. Ang soaring sword ay kayamanan ng Eastern Lands. Nagkasundo tayo na tutulungan ka namin kapalit ng pagbabalik ng espada. Tumango si Zufan. At ibinalik ko naman. Hindi ba't nasa kamay niyo na ngayon? Basura ang ibinalik mo. Sigaw ni Shangguan Fixong. Bakit mo sinalyuhan ang sword spirit? Gagamitin ko sana yon laban kay Invincible Sword. Ngayon, siguradong mamamatay ako nang hindi man lang makalaban. Hindi man lang natinag si Zufan. Kahit may soaring sword ka pa, mamamatay ka pa rin. Dahil wala ring silbi ang pagpunta mo. Sa totoo lang, iniligtas pa nga kita. Dapat nga akong pasalamatan mo. Pasalamatan? Sinira mo ang soaring sword. Iwinasiwas niya ang espada. Alisin mo agad ang selyo nito, kung hindi. Bam! Muling bumukas ang pinto ng piitan. Sunod-sunod na pumasok ang maraming eksperto. Sinulyapan sila ni Zufan bago muling tumingin kay Shangguan Fixong. Sa totoo lang, sinalyuhan ko ang sword spirit para maagaw ang soaring sword mula kay Shangguan Fion.
Nagmamadali akong umalis noon kaya nakalimutan kong alisin ang selyo. Kasalanan ko yon. Kung dumating ka kahapon, agad ko sanang inalis ang selyo. Ngumiti si Xiangguan Feixiong. Iyan lang naman ang gusto ko. Kapag ginawa mo yon, kakalimutan ko ang lahat ng nangyari. Tumutupad kami sa aming salita. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Zufan. Nagbago na ang sitwasyon. Ngayon kailangan muna itong ipagpaliban. Ano? Bakit? Malakas na tanong ni Xiangguan Feixiong. Napangiti ng tuso si Zufan habang sinusulyapan ang mga bagong dating. Dahil isa akong mahinang tupa na may 3 kutsilyong nakatutok sa akin. Ikaw ang una kong alas. Hindi kita maaaring bitawan agad. Napabuntong hininga si Xiangguan Feixiong. Alam niyang wala na siyang magagawa. Lumapit na sina Ling Yunqian, ang Exalted Double Dragons, at ang iba pang eksperto. Labis ang kanilang pagkabigla. Hindi nila akalaing ang pinakamahusay na alagad ng Western Lands na ipinapalagay nilang matagal nang namatay ay narito ngayon bilang kanilang kaaway. Ngumiti si Ling Yunqian. Qian Fan. Steward Qian Fan. Gu Yifan. Grandmaster Gu at ang pinakamahusay na disipulo ng Western Lands, Zufan. Sa dami ng pangalan mo, alin ba ang dapat naming gamitin? Napangiti si Zufan. Kahit alin. Pero mas nasanay na akong tawaging Zufan. Tumango si Ling Yunqian. Kung gayon, Sir Zhu. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit, bilang isang disipulo ng Western Lands, sa halip na bumalik doon matapos gumaling ay nagtungo ka pa rito sa Northern Lands? Naging seryoso ang mukha ni Zufan. Matalim ang kanyang tingin habang dahan-dahan siyang sumagot. Isa lang ang dahilan ng pagpunta ko rito. Ang North Sea Demon. Nagulat si Ling Yunqian at Aoyang Lingshan. Ano? Bakit mo hinahanap ang halimaw na yon? Ngumiti lamang ng bahagya si Zufan at tumangging sumagot. Wala itong kinalaman sa inyo, kaya wala rin kayong dapat itanong. Kung ganoon, hindi na namin pakikialaman ang mga personal mong usapin, lalo na ang tungkol sa Sea Demon. Napabuntong hininga si Ling Yunqian. Pagkaraan ay tumalim ang kanyang tingin habang mariing nagtanong. Kung gayon, ano ang masasabi mo sa pagnanakaw sa Heaven Sealing Sword at sa pagkawasak ng hadlang ng aming sekta? Ikaw ba ang may kagagawa nito? Bakit? Mariing tinitigan siya ni Ling Yunqian. Ang Heaven Sealing Sword ang pinakadakilang kayamanan ng aming sekta. Ang pagkawala nito ay magdadala ng hindi mabilang na kapahamakan. Galing ka sa kanlurang lupain, at pare-pareho nating kinakaharap ang banta ng gitnang lupain. Hindi naman tayo nakikialam sa suliranin ng isa't isa. Kaya bakit mo ginawa ang isang bagay na magdadala ng desperasyon sa buong hilagang lupain? Biglang sumingit si Murong Xue, puno ng galit. Dahil siya ang nagdadala ng sakuna. Wala siyang pakialam sa buhay o paghihirap ng ibang tao. Mariin niyang itinuro si Zufan. Ang nangyari sa gitnang lupain ang pinakamalinaw na patunay. Napakaraming namatay dahil sa kanya, ngunit wala siyang kahit katiting na pagsisisi. Sect Leader Ling, hindi maaaring manatiling buhay ang taong ito. Para sa kapakanan ng mundo, kailangan siyang alisin. Kung hindi, patuloy lamang ang pagdating ng mga trahedya. Nagkatinginan ang lahat. Bawat isa ay may sariling iniisip. Agad namang nagsalita si Buxingyon na matagal nang nakakita sa tunay na pagkatao ni Zufan. Tama si Miss Murong. Dapat siyang patayin. Inamin niyang siya ang nagplano ng pagnanakaw sa banal na espada. Dapat siyang gawing halimbawa. Malamig na sumagot si Ling Yunqian. Sect Leader Bu, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo. Wala ka sa Sun Sea Sect. Hindi ito ang lugar para magpasya ka. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Zufan. Sir, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Mahinang ngumiti si Zufan. Napakatalino ninyo, Sect Leader Ling. Kailangan pa bang itanong yan? Sinabi ko nang pupunta ako sa North Sea, ngunit isinara ng Sea Bright Sect ang daan. Ang tanging paraan para makarating ako roon ay ang sirain ang hadlang. Para lamang doon, ipinanakaw mo ang Heaven Sealing Sword. Para lamang. Napatingin siya kay Aoyang Lingshan at bahagyang natawa. Maaaring maliit na dahilan iyon sa paningin nyo, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamahalagang bagay. Para makarating sa North Sea, ninakaw ko ang Heaven Sealing Sword, winasak ko ang hadlang ng inyong sekta,
at kung kinakailangan, handa pa akong wasakin ang buong Sea Bright Sect o maging ang 5 lupain. Sinumang hahadlang sa akin ay dudurugin ko. Baliw ka! Galit na sigaw ni Ouyang Lingshan. Para lamang sa sariling layunin mo, inilagay mo sa panganib ang buong hilagang lupain. Kung sinabi mo lang na gusto mong pumunta sa North Sea, pinayagan ka sana namin. Bakit kailangan pang nakawin ang espada at sirain ang aming sekta? Mapanuyang tumingin si Zufan. Senior Aoyang, talagang paniniwalaan ko ba yan? Napakasimple ng pag-iisip niyo. Kung ganoon lang kadali, bakit itinayo ng Sea Bright Sect ang sekta mismo sa baybayin ng North Sea? Hindi ba't para kayo lamang ang may kontrol sa lahat ng yaman ng dagat? Natahimik si Ouyang Lingshan. Nagpatuloy si Zufan. At huwag ninyong ipagmalaki ang pagiging matuwid ninyo. Walang sinuman dito ang mas marangal kaysa sa iba. Mapanlibak siyang umiti. Ngayon, dahil lumaki na ang problemang ito, sinasabi ninyong walang halaga ang pagbukas ng daan patungo sa dagat. Ngunit kung hindi ninakaw ang Heaven Sealing Sword, pagbibigyan ba ninyo ang isang simpleng mangangalakal na tulad ko? Alam nating lahat ang sagot. Kung talagang bukas ang North Sea sa lahat, bakit nyo ito kinamkam? Dahil isinara ninyo ang daan, napilitan akong palakihin ang isang simpleng bagay. Dahil hinarangan nyo ako, kinailangan ko muna kayong alisin sa aking daraanan. Kaya kung may dapat sisihin, huwag ang aking mararahas na pamamaraan, kundi ang sarili ninyong kasakiman. Nanginginig ang labi ni Ling Yuntian bago siya marahang tumango. Tama ka. Kung ikaw ay isang karaniwang mangangalakal, malamang ay tinanggihan nga ang hiling mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo malamang ay ninakaw ko rin ang Heaven Sealing Sword. Sect Leader Ling. Galit na sigaw ni Murong Xue. Paano ninyo nasasabi yan? Dahil lamang sa gusto niyang pumunta sa dagat, isinugal niya ang kinabukasan ng buong hilagang lupain. Paano ninyo maikukumpara ang dalawang bagay? Hindi pa rin nawala ang galit sa kanyang mga mata. Para lamang sa sarili niyang kapakanan, itinapon niya ang lahat ng kabutihan at katarungan. Baluktot ang puso ng taong ito. Kailangan siyang patayin. Tumango ang marami, ngunit pagkaraan ay napayuko rin sila. Walang pakialam na ngumiti si Zufan. Tunay ngang kahanga-hanga si Miss Murong. Isang tunay na mandirigma ng katarungan. Sayang lamang at hindi lahat ng tao sa mundong ito ay katulad mo. May mga taong ayaw akong mamatay. Kaya natatakot akong hindi matutupad ang iyong hangarin. Malamig siyang tinitigan ni Murong Xue. Magpakasaya ka habang kaya mo pa. Sigurado akong ipatutupad ni Sect Leader Ling ang hustisya at hindi kaawaan ang isang demonyong tulad mo. Sapat na. Pinutol siya ni Ling Yuntian. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Nakapagpasya na ako. Nagliwanag ang mukha ni Murong Xue. Inakala niyang papatayin na si Zufan. Sa halip ay nagtanong si Ling Yuntian. Sir Zhu, babalik pa ba ang babaeng kasama mo? Tumango si Zufan. Nakita naman niyo. Dumating siya upang iligtas ako, ngunit pinili kong manatili rito kasama ang aking asawa. Babalik siya makalipas ang ilang araw para sa aming paglalayad. Kung ganoon, sabi ni Ling Yuntian habang nakatikom ang mga kamay bilang paggalang, hihintayin namin ang kanyang pagbabalik. Kapag dumating siya, ako mismo ang maghahatid sa inyong lahat patungo sa dagat. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at umalis. Sumunod sina Aoyang Lingshan at ang iba pang miyembro ng Sea Bright Sect. Samantalang si Murong Xue ay nanatiling nakatayo na parang estatwa. Hindi siya makapaniwala. Ano ito? Pinakawalan lang siya. Napakarami niyang napatay na eksperto ng Sea Bright Sect. Ninakaw pa niya ang Heaven Sealing Sword. Ngunit hindi lamang siya pinarusahan, ihahatid pa siya mismo sa dagat. Ano ba talaga ang nangyayari? Samantala, alam ng iba ang tunay na dahilan. Kanina lamang ay nakipagtalo si Shangguan Fixiong kay Zufan, at malinaw na wala pa itong balak alisin ang selyo sa Soaring Sword. Malungkot niyang itinuro ang mabigat at tila walang silbing espada. Bata, sabihin mo lang kung kailan. Maghihintay ako. Hintayin mo ako bago ka tumawid sa dagat. CJ. Pero huwag mo na itong kalilimutan. Hindi natin alam kung ilang taon pa bago tayo muling magkita. Napabuntong hininga siya bago tuluyang umalis. Nag-atubili rin ang Exalted Double Dragons bago magsalita. Zufan, ikinatutuwa naming buhay ka pa. Nais sana naming alamin noon kung ano ang nangyari sa'yo.
Ngumiti si Zufan. Nauunawaan ko ang inyong naging sitwasyon. Nalutas na rin ng aking guro ang lahat noon. Sa halip, ako pa ang dapat magpasalamat sa inyong pag-aalaga kay Chu Qingcheng sa loob ng maraming taon. Kahit hindi man ako nakapamuhay ng matagal sa Double Dragon Manor, maituturing ko pa rin ang sarili kong bahagi nito. Kaya huwag kayong mag-alala. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob ko sa Double Dragon Manor at sa kanlurang lupain. Nakahinga ng maluwag ang Exalted Double Dragons. Matagal nilang kinatatakutang sisihin sila ni Zufan sa nangyari kay Chu Qingcheng. Ngayon lamang tuluyang nawala ang bigat sa kanilang dibdib. Pagkaraan ng ilang usapan ay umalis na rin sila. Sa kulungan ay naiwan na lamang sina Wu Qingqiu, Shangguan Qinyan, Murong Xue, at Murong Li. Nalilitong tanong ni Murong Xue. Kuya, ano ba ito? Bakit napakaluwag ni Sect Leader Ling sa demonyong iyon matapos ang lahat ng pinsalang idinulot niya? Huminga ng malalim si Murong Li. Suer bilang pinuno ng sekta, kailangan niyang isipin ang kapakanan ng lahat. Ngunit lalo lamang siyang nalito. Kung iniisip niya ang lahat, mas lalo niyang dapat alam kung gaano kapanganib ang taong iyon. Hindi siya maaaring manatiling buhay. Kapag pinalaya ninyo siya, mas marami pang tao ang mamamatay. Biglang tumawa si Zufan. Tama ka. Ang isang demonyong tulad ko ay dapat nang patayin. Habang nabubuhay ako, mas marami pang mamamatay. Mapanuyang umiti siya. Si Miss Murong lamang ang tunay na nakakita sa akin. Isa akong tunay na demonyo. Ngunit napakarami kong mga demonyong supling. Kahit iharap ko pa sa iyo ang aking leg, hindi mo pa rin ako magagawang patayin. Napakunot noo si Murong Xue. Ano ang ibig mong sabihin? Mahinang tumawa si Zufan. Kung hindi mo maintindihan, ako ang demonyong umaani ng hindi mabilang na buhay. Ngunit sina Ling Yunqian, Aoyang Lingshan, maging ang Exalted Double Dragons ay pawang mga anak ng demonyong ito. Maaaring hindi nila aminin, ngunit alam nilang kailangan nila akong panatilihing buhay. Namutla si Murong Xue. Hindi siya pinansin ni Zufan at nagpatuloy. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ako kapanganib? Alam nilang lahat. Kapag nakalabas ako rito, tiyak na may panibagong trahedyang mangyayari. Ngunit wala silang magagawa. Dahil hawak ko ang 3 talim na nakatutok sa kanilang mga leg. Kapag namatay ako, mawawala rin ang 3 iyon. Una, ang Soaring Sword ng Shangguan Clan. Kapag namatay ako, mananatili itong nakaselyo. Babagsak ang Shangguan Clan, at kasunod nito ang silangan at hilagang lupain. Pangalawa, ang Heaven Sealing Sword. Kapareho rin ng Soaring Sword ang magiging kapalaran nito. At pangatlo ang Devil Mountain. 5 taon na ang nakalipas, halos manginig sa takot ang Double Dragon Manor nang lumitaw ang Devil Mountain. Hindi nila kailanman gugustuhing saktan ang isang alagad nito. Sapagkat kapag nagalit ang Devil Mountain, maaaring lamunin ng apoy ang buong kanlurang lupain. Kumikislap ang mga mata ni Zufan habang nagpapatuloy. Hindi sila tunay na nagmamalasakit sa mga namatay. Ang mahalaga lamang sa kanila ay maibalik ang Heaven Sealing Sword at maalis ang selyo ng Soaring Sword. Iyon ang kinabukasan ng kanilang mga sekta. Ang pag-iyak ng mga ordinaryong tao ay hindi nila naririnig. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang kapangyarihan at katayuan kaysa sa buhay ng hindi mabilang na mga inosente. Kaya sinabi kong lalo mo lamang pinalala ang sitwasyon nang isumbong mo ako. Dahil sa sobrang dami ng sinabi mo, lalo nila akong hindi maaaring patayin. Nakakulong ako rito. Ngunit ako ang may hawak ng kapalaran nilang lahat. Hindi ako ang tunay na bilanggo. Ikaw ang nakakulong ngayon, mandirigma ng katarungan, nakagapos sa iyong sariling pagnanais na patayin ako. Bam! Biglang sumulpot ang 4 na Snow Peak Elders, baka sa kanilang mukha ang matinding kaseryosohan. Iniutos ni Sect Leader Ling na bantayan namin si Zufan at ang kanyang mga kasama. Tahimik na nanginginig si Murong Xue habang nakatingin sa 4 na matandang venerable. Pinadala ni Sect Leader Ling ang mga venerable upang bantayan ang isang magnanakaw ng banal na espada. Paano nagkaroon ng saysay yon? Natatakot ba silang bumalik ang babaeng tauhan niya para iligtas siya? Napahalakhak si Zufan. Hahaha, Miss Murong, alam mo na ang sagot. Kung gusto ko talagang umalis, matagal na akong nakaalis. Bakit pa ako mananatili rito at hahayaan ang mga matandang ito na bantayan ako? May mapanuyang ngiti siyang nagpatuloy.
Bukod pa roon, alam ni Lin Yuntian na ang gusto ko lang ay makatawid sa North Sea. Hanggat hindi yon nangyayari, hindi ako alis kahit malaya pa akong makalabas. Kaya ano ang silbi ng napakahigpit na pagbabantay sa isang bilanggo na ayaw namang tumakas? O iniisip pa rin ba nilang tatakas ako kahit gusto kong manatili rito? Napakuyom ng kamao si Murong Xue habang nanginginig ang kanyang mga mata sa galit. Napabuntong hininga si Murong Li at marahang hinila ang kamay ng kapatid. Sir, umalis na tayo. Sinabi na ni sect leader Ling na ito ang pinakamabuting gawin para sa kapakanan ng lahat. Paanong naging para sa kapakanan ng lahat? Tumingin si Murong Xue sa apat na matandang venerable. Mga senior, gusto ko lamang malaman. Ano ba talaga ang dahilan ni sect leader Ling kung bakit niya kayo inutusan na bantayan ang isang bilanggo na wala namang balak tumakas? Nagkatinginan ang apat na venerable. Maya-maya, nagsalita ang high venerable. Tama ang hinala ni Miss Murong. Totoong ipinadala kami ni sect leader upang bantayan siya. Maaaring wala siyang balak umalis ngayon, ngunit paano kung magbago ang isip niya? Kung babalik ang babaeng iyon, tanging kaming apat lamang ang may kakayahang pigilan siyang muling pasukin ang kulungan. Bahagya siyang tumigil. Tungkol naman sa isa pang dahilan. Nag-atubili siyang magsalita. Ano ang isa pang dahilan? Mapilit na tanong ni Murong Xue, kahit alam na niya ang sagot. Yumuko ang apat na venerable at nanatiling tahimik. Napangisi si Zufan. Miss Murong, pinahihirapan mo naman ang mga senior. Kailangan mo pa ba talagang sirain ang natitira nilang dignidad? Tumawa siya ng mahina bago nagpatuloy. Sigurado akong alam mo na. Hindi lang nila ako binabantayan, pinoprotektahan din nila ako. Baka kasi may isang tao na, dahil sa init ng ulo, biglang maisip na patayin ang isang taong napakahalaga tulad ko. Kapag nangyari iyon, mawawala ang dalawang divine sword at mapapahamak ang apat na lupain. Lalo na kung ang taong iyon ay may napakalakas na kapatid. Siyempre kailangan ko ng dagdag na proteksyon, hindi ba? Nanginig ang labi ni Murong Xue. Tumingin siya sa apat na venerable, ngunit nanatili silang tahimik. Sapat na yon bilang sagot. Huminga siya ng malalim, saka umikot at naglakad palabas ng puno ng galit at hinanakit. Napailing na lamang si Murong Li bago sumunod sa kanya. Naiwan sa pitan sina Zufan, Chu Qingcheng, Wu Qingqiu, Shangguan Qinyan, at ang apat na venerable. Napabuntong hininga si Shangguan Qinyan. Hindi ko pa kailanman nakita si Sister Xue na ganoon kagalit. Tumango si Wu Qingqiu. Naniniwala siyang nililinis niya ang mundo sa kasamaan para sa kapakanan ng lahat. Ngunit ang mismong mga taong dapat sanay kapanalig niya ang siyang tumalikod sa kanya. Hindi lamang galit ang nararamdaman niya ngayon kundi matinding pagkadismaya. Napatawa si Zufan. Pumasok siya rito na naniniwalang laging nananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Ngunit ang natuklasan niya ay siya lamang pala ang handang harapin ang isang demonyong tulad ko. Natural lang na mabigo siya sa realidad. Inirapan siya ni Shangguan Qinyan. Maayos na sana ang lahat. Bakit kailangan mo pang lalo siyang asarin? Wala akong ginawa. Siya mismo ang pumiling tahakin ang landas na yon. Tumingin si Zufan kay Wu Qingqiu. Punang walang katapusang pagnanasa ang sangkatauhan. At kung saan may pagnanasa, may kasamaan. Ilan lamang ang tunay na may pusong matuwid at mabuti. Karamihan sa mga naglalakad sa landas ng katuwiran ay hindi kailanman lubusang napapalaya ang sarili mula sa sarili nilang mga demonyo. Kung nais niyang marating ang sukdulan ng katuwiran sa pamamagitan ng paglipol sa kasamaan, kailangan niyang tiisin ang pag-iisa at pagtataksil. Tanging sa pagdaan sa mga yon niya maaabot ang tunay na rurok ng landas na yon. Ngunit ang sobrang katigasan ay madaling mabali. Kaya napakahirap tahakin ng mga matuwid ang kanilang daan. Dalawa lamang ang kahahantungan nila. Maaaring sumunod sila sa agos at tuluyang mawala sa kanilang landas, hindi na tunay na matuwid o demonyo, o kaya na may mamatay sa kamay ng iba sa magulong mundong ito. Ngunit may isang kalamangan ang landas ng katuwiran. Mas madali nitong nalalampasan ang makamundong pagnanasa. Sa pagtalikod sa pansariling hangarin at pakikiisa sa enerhiya ng mundo, mas madaling marating ang mas mataas na estado. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga demonic cultivator ay pumapasok sa mundo upang unawain ito, samantalang ang mga righteous cultivator ay pumapasok sa mundo upang mapagtagumpayan ito. Tulad ng lotus na umaangat mula sa putik, ngunit nananatiling malinis, at hinuhugasan sa malinaw na tubig ng hindi nadudungisan.
Kaya, Brother Wu, isa ka ring tunay na righteous cultivator. Bilang kaibigan, ipinapayo kong makita mo muna ang buong kulay ng mundong ito. Pagkatapos ay umurong ka at maglinang ng tahimik. Masyadong magulo ang makamundong mundo para sa isang taong tunay na matuwid. Malalim na nag-isip si Wu Qingqiu bago magalang na yumuko. Maraming salamat sa iyong paggabay, Brother Zhou. Nagulat silang lahat nang yumuko rin ang apat na venerable. Kami man ay naliwanagan. Magalang silang yumuko kay Zufan. Kahit isa kang demonic cultivator, ang iyong karunungan ay higit pa sa karaniwang pag-unawa. Maraming salamat sa iyong mga salita. Dahil nasa gitna pa kami ng malaking krisis, hindi pa namin ito lubos na mapagminilayan. Ngunit kapag natapos na ang lahat, susundin namin ang iyong payo at hindi na hahayaang hadlangan kami ng makamundong kaguluhan. Napairap si Zufan. Hindi naman kayo ang kausap ko. Si Brother Wu ang kinakausap ko. Itabi ninyo ang pasasalamat ninyo sa taong may pakialam. Humph! Ngunit nanatiling nakangiti ang apat na venerable habang tahimik na naupo sa harap ng kulungan, tila mga taong unti-unti nang nalalampasan ang makamundong alalahanin. Napangiti si Wu Qingqiu at Shangguan Qinyan. Alam nilang hindi man sila ang tuwirang pinagsabihan, napakahalaga ng mga salitang binitiwan ni Zufan. Kaya kahit ang matatandang eksperto ay isinantabi ang kanilang dangal upang yumuko sa kanya. Para kay Wu Qingqiu, tunay ng isang kaibigan si Zufan. Habang ang mga nasa piitan ay nakatanggap ng bagong kaliwanagan, ang mga nasa labas naman ay patuloy na nababalot ng pangamba. Lumapit si Buxingyun kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, naniniwala ba talaga kayong ibabalik niya ang Heaven Sealing Sword? Hindi niya maitago ang kanyang pagkabahala. Kahit ibalik pa niya ito, babaliwalain na lang ba natin ang pagkamatay ng napakaraming elder? Kahit hindi niyo siya patayin, kailangan pa rin siyang parusahan bilang babala. Kailangang mabigyan ng hustisya ang mga namatay at mapanatili ang dangal ng Sea Bright Sect. Napabuntong hininga si Ling Yuntian. Sect Leader Bu, ngayon naintindihan ko na kung bakit halos nawasak ang Sun Sea Sect dahil lamang sa Frigid Rain Sword King. Hindi lang pala ang inyong mga alagad ang may problema. Naguluhan si Buxingyun. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Maliwanag namang ang batang iyon ang nasa likod ng lahat ng nangyari sa Sun Sea Sect. Ano pa ba ang kinalaman ko rito? Kinawayan lamang siya ni Ling Yuntian. Bilang pinuno ng isang sekta, kailangan nating makita ang mas malawak na larawan. Napakatuso ni Zufan. Napakahusay niyang ilihis ang sisi. Napansin mo rin iyon. Harapan natin siyang tinanong, ngunit hindi siya kailanman tumanggi. Lagi siyang may paliwanag. Lagi siyang may sagot. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na gusto nating makuha ay hindi natin nakuha. Nananatiling selyado ang Soaring Sword. Nasa kanya pa rin ang Heaven Sealing Sword. At hawak pa rin niya ang ating kahinaan. Napahinto si Buxingyun. Torturin ba natin siya para magsalita? Wala nang saysay yon. Naisagawa na niya ang plano niya. Paghihiganti para sa mga namatay. Napailing si Ling Yuntian. Hawak niya ang dalawang pinakamahalagang alas natin. May kasunduan na kami. Malapit na naming mabawi ang mga espada. Kung sisirain natin ang kasunduang iyon dahil lamang sa paghihiganti, mawawalan tayo ng pagkakataong mabawi ang Divine Swords. Kapag sumalakay ang Sword Star Empire, sino ang mananagot noon? Sect Leader Bu. Napatahimik si Buxingyun. Nagpatuloy si Ling Yuntian. Napakahusay ni Zufan sa pakikipagnegosasyon. Balanse ang bawat hinihingi niya at bawat konsesyon na ibinibigay niya. Hindi niya tayo binigyan ng kahit katiting na pagkakataong makabawi. Nauna pa niyang pinatakas ang kanyang tauhan dala ang Heaven Sealing Sword bago pa natin ito mabawi. Kahit gaano tayo kalakas, wala na tayong magagawa upang baguhin ang katotohanan iyon. Nasa kulungan man siya, sa totoo lang tayo ang hawak niya sa leg. Sandaling tumigil si Ling Yuntian bago tumingin sa mga tao ng Shangguan Clan at sa Exalted Double Dragons. At higit pa riyan, malapit siya sa mga kinatawan ng dalawang lupain. Nakasalalay rin sa kanya ang kanilang mga interes. Hindi sila kailanman papayag na saktan natin siya. At kahit kami mismo ay wala ring balak gawin yon. Ayaw naming isugal ang pagkakataong mabawi ang Heaven Sealing Sword. Kaya sa 4 na lupain, 3 na ang tahimik na nagkaisa. Ang tanging tumututol na lamang ay ang Southern Lands. Napakatigas ng ulo ni Murong Xue, ngunit nag-isa lamang siya. Mula pa sa simula,
kahit selyado ang kanyang cultivation at napapaligiran siya ng napakaraming eksperto, wala ni isa sa atin ang makagalaw sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit napakatatag ng kanyang loob. Nanlamig si Buxingyon. Nakakatakot. Wala siyang ibinibigay na pagkakataon, ngunit nagawa niyang itali tayong lahat. Tumango si Ling Yunqian. Tunay ngang nakahanap ang Western Lands ng isang taong walang katulad. Ngunit ngayon hindi na siya kabilang sa Western Lands. Samantala, galit na naglalakad palabas ng piitan si Murong Xue. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Ling Yunqian. Naisa na siyang sundan ni Murong Li, ngunit pinigilan siya ni Ling Yunqian. Mahalaga ang pagkakaisa ng alyansa. Magalang siyang yumuko. Murong Clan Head, patawarin niyo ako. Napakahalaga ng Heaven Sealing Sword para sa amin. Nawalan kami ng tamang pag-isip. Umiti ng bahagya si Murong Li. Nauunawaan ko, Sect Leader Ling. Kilalang kilala ko ang ugali ng aking kapatid. Ginawa lamang ninyo ang nararapat. Napangiti si Ling Yunqian. Salamat. Kapag kumalma na si Miss Murong, ako mismo ang hihingi ng paumanhin sa kanya. Biglang may isang alagad na nagmamadaling dumating. Ulat! Halos hinal na iniabot niya ang isang jade slip. Sect Leader. May agarang ulat mula sa hangganan. Ang hukbo ng Sword Star Empire, sa pamumuno ni Dragon Cleaving Sword King Dan King Shen, ay sumalakay na sa Northern Lands. Nagulat ang lahat. Sa wakas, nagsimula na ang pananakop ng Sword Star Empire. Ganito lang ba kaliit ang nagawa mo, Frigid Rain? Sa isang masukal at madilim na kabubatan, sa ilalim ng makakapal na ulap, nakaupo si Bai Liutian nang nakapulupot ang mga binti sa ibabaw ng isang malaking bato, nakapikit at tahimik. Sa kanyang harapan ay nakaluhod ang taong pinakapamilyar sa kanya. Magalang na iniharap ni Baliyuyu ang isang nagyelong banal na espada gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos maagaw ang Heaven Sealing Sword, agad siyang bumalik sa kampo ng Sword Star Empire upang iabot ito sa kanilang patriarch. Binuksan ni Bai Liutian ang kanyang mga mata at mumiti ng bahagya. Kumaway lamang siya ng kamay at lumipad ang banal na espada patungo sa kanyang palad. Hahaha! Magaling, Yuyu. Talagang napakahusay ng ginawa mo. Naibalik mo ang Heaven Sealing Sword. Ngayon, ang hadlang ng Sea Bright Sect ay magiging manipis na parang papel. Isang hampas ko lamang at mabubura sila. Napakalaking tagumpay nito. Magalang na yumuko si Baliyuyu. Maraming salamat, Patriarch. Isang malaking karangalan ang inyong papuri. Nag-atubili siya sandali bago muling nagsalita. Patriarch, alam ninyong ang tagumpay na ito ay dahil sa tusong plano ni Zufan. Ang lahat ng kredito ay dapat mapunta sa kanya. Ngunit nakakulong siya ngayon, kaya hindi niya matatanggap ang inyong gantimpala. Maaari po ba ninyo siyang iligtas? Habang iniikot-ikot ni Bai Liutian ang espada upang damhin ang kapangyarihan nito, biglang nawala ang kanyang magandang timpla. Zufan! Iyong nagpapanggap na Qianfan. Isang alagad ng Devil Mountain na naglakas loob magbanta sa akin at sa 5 Sword Kings, ngunit nahuli lamang ng mga hamak na tao ng Sea Bright Sect. Ile! Isa lang pala siyang malaking biro. Muling yumuko si Baliyuyu. Patriarch, nakita ko mismo ang kakayahan niya. Kahit kakaunti lamang ang ipinakita niya, malinaw na nasa Soul Harmony stage na siya. Hindi man siya pinakamalakas, napakatalino niya at napakatuso, bagamat mahilig siyang magpasikat. Nagmakaawa siya. Ngayon na nahuli siya ng Sea Bright Sect at ako ang kumuha ng Heaven Sealing Sword, siguradong siya ang pagbubuntungan nila ng galit. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Sana ay tulungan niyo siya. Sa ganitong paraan, may papakita ninyo ang inyong kapangyarihan at kagandahang loob. Kapag nailigtas ninyo ang kanyang buhay, habang buhay siyang magiging tapat sa inyo. Tumaas ang kilay ni Bai Liutian. Tinuruan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Nanginig si Baliyuyu at agad na yumuko hanggang dumikit ang noo sa lupa. Hindi po. Hindi ko kailanman magagawa iyon. Malamig siyang tiningnan ni Bai Liutian. Pinasama kita sa kanya upang malaman ang tunay na kakayahan niya at ng Devil Mountain. Ngayon alam ko na hindi pala sila ganoon katatakot. Mahina lamang ang batang iyon at walang halaga. Ngunit, Patriarch, tumahimik ka. Umalinggaw ang sigaw ni Bai Liutian. Bai Liuyu, paulit-ulit mong nilalabag ang aking mga utos. Mukhang naging masaya ka nitong mga nakaraang araw.
Naglalakas loob ka ng makipagtalo sa akin. Kung hindi mo lang naibalik ang Heaven Sealing Sword, matagal na kitang pinarusahan. Lumayas ka. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin sumuko si Baliyuyu. Patriarch, maaaring mahina siya ngayon, ngunit ang kanyang talino ay halos kapantay ng punong ministro. Malaki ang maitutulong niya sa inyo. Ang tagumpay na ito ay dahil sa kanya. Hinihiling ko lamang na iligtas niyo siya at pagkalooban ng inyong pabor. Bam! Isang napakalakas na puwersa ang tumama kay Baliyuyu. Parang basahan nilipad siya sa hangin, bumangga sa dose-dose ng puno bago bumagsak sa lupa habang sumusuka ng dugo. Ngunit sa kanyang mga mata ay wala ng galit, tanging matinding katatagan lamang. Minsan na kitang pinatahimik ngunit patuloy kang sumusuway. Ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa akin. Malamig na naglabas ng nakakatakot na presyon si Baliyuyu Tian. Nanginginig ang buong katawan ni Baliyuyu. Sa sandaling iyon, isang kidlat ang kumislap. Dumating si Thunder Sword King Baliyuli. Pagtingin pa lamang niya sa eksena ay agad niyang naunawaan ang nangyari. Lumuhod siya at iniabot ang isang jade slip. Patriarch, may mensahe mula sa punong ministro. Maaari na nating simulan ang pagsalakay makalipas ang 10 araw. Kapag sabay-sabay na tayong umatake mula sa iba't ibang direksyon, mabilis na babagsak ang 4 na lupain. Tama. Binasa ni Baliyuyu Tian ang jade slip bago ito itinago. Habang papalayo siya ay malamig niyang iniutos. 10,000 hampas ng latigo. Turuan siyang malaman ang kanyang lugar. Pagkaalis niya, nilapitan ni Baliyuyu si Baliyuyu at tinulungang makatayo. Anong nangyari? Dapat ay natuwa ang Patriarch dahil naibalik mo ang Heaven Sealing Sword. Pinunasan ni Baliyuyu ang dugo sa labi. Nakiusap ako na iligtas niya ang batang iyon, ngunit tumanggi siya. Napabuntong hininga si Baliyuyu. Yuyu, bakit mo pa pinoproblema yon? Ang gusto lamang ng Patriarch ay malaman ang limitasyon ng batang iyon. Noon pa man ay sinabi na niyang tuso ang batang iyon at dapat alisin kapag nagkaroon ng pagkakataon. Hinintay lamang niyang makabalik ka bago magpasya. Ngayong nahuli na siya, wala nang kinatatakutan ang Patriarch mula sa Devil Mountain. Mabuti na nga lamang at hindi siya mismo ang papatay rito. Bakit ka pa nakikiusap? Nanlaki ang mga mata ni Baliyuyu. Gusto siyang patayin ng Patriarch. Bakit? Hindi siya Sword King o Genesis expert, pero napakalaki ng potensyal niya. Bakit Napailing si Baliyuyu. Ang Patriarch ang pinakamalakas sa buong mundo. Madalas niyang sabihin na malungkot ang nasa tuktok, ngunit sa tingin mo ba gusto niyang may makatalo sa kanya? Ang paggalang niya kina Dan Qingshen at Xiang Guanfion ay dahil alam niyang hindi sila magiging banta sa kanya. Ngunit ang batang iyon ilang salita lamang ang binitiwan niya at halos mapaniwala niya ang Patriarch. Kahit tayo ay naloko rin. Kaya noong una ay naging maingat ang Patriarch sa kanya. Ngayon nalaman niyang palabas lamang iyon. Dahil dito, lalo niyang gustong patayin ang bata. Maaaring panlilin lang lamang ang ginawa niya noon, ngunit totoo ang kanyang potensyal. Kung talino lamang ang pag-uusapan, hindi natatakot ang Patriarch kahit kay Baili Jingwei dahil walang saysay ang katalinuhan sa harap ng lubos na lakas. Ngunit kapag pinagsama ang napakalaking lakas at napakatalas na isip, maaaring mapasakamay ng taong iyon ang buong mundo. At iyon ang mismong bagay na ayaw makita ng Patriarch. Habang lalo kang nakikiusap para sa kanya, lalo lamang tumitibay ang pasya niyang patayin siya. Nanginig si Baliyuyu. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Napatingin si Baliyuyu sa kanya. Yuyu, may nagbago sa iyo mula nang bumalik ka. Noon, wala kang pakialam sa buhay ng kahit sino. Libo-libong eksperto na ang napatay mo nang hindi man lang kumukurap. Ngunit ilang buwan mo lamang siyang nakasama at handa ka nang suwayin ang Patriarch para sa kanya. Mahinang kumibot ang labi ni Baliyuyu. Kuya Yuli, ayoko nang maging malungkot. Halos maiyak siyang tumingin dito. Kuya Yuli, napakarami mo nang naitulong sa akin. Ngayon na gustong patayin ng Patriarch si Zufan, maaari mo ba siyang iligtas? Habang buhay siyang magpapasalamat sa iyo. Lumuhod pa siya habang nagsusumamo. Agad siyang inalalayan ni Baliyuyu at pinatayo. Yuyu, imposible ang hinihiling mo. Walang sinuman ang makakapigil sa Patriarch kapag nagpasya siyang pumatay. Kuya Yuli, nakikiusap ako Puno ng luha ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Baliyuyu.
Tumayo ka muna. Ako na ang bahala sa parusang ipinataw sa'yo. Bigyan mo lang ako ng panahon para makapag-isip. Biglang lumiwanag ang mukha ni Baliyuyu. Maraming salamat, Kuya Yuli. Sa kabila ng kanyang mga sugat, tunay siyang napangiti. Napailing si Baliyuyu at napangiti rin ng mapait. Yuyu, nagbago ka na talaga. Pero mabuti na rin. Natuto ka ng umiti. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.